afternoon mga kalalas! Welcome back to another vlog. Tingnan nyo na may tsura ko. Nilagay ko yung ano ko, yung hoodie ng aking jacket kasi ang lamig. Nilalamig ako. Anyway, on the way ako sa TNT. Bibili lang ako ng ingredients ng gagawin kong dinner. Caramelized pork. Vietnamese dish siya. So yun yung kasi yung gusto kong kainin. Kaya punta tayo sa TNT. Maulan at malamig na malamig. Sobrang pino naman ng brown sugar nila dito. Sobrang pinong-pino siya, oh. Para siyang powder na. Wala ba sila nung brown sugar na hindi ganito? Ano to? Ay, ito, yung regular. Ayan. Kasi ito, powder na siya, eh. Ito yung hanap ko. Nilabas ko na yung mga pinamili ko sa TNT. Saglit lang talaga ako doon. Bumili lang ako ng pork ribs para sa ating caramelized pork. And patis. And meron tayong coconut water. Ito yung ilalagay kong liquid para sa ating caramelized pork. And then we have lime, brown sugar, shallots or sibuyas, and then carrots. So yan lang nabili natin sa TNT. Dadaan sana ako sa Costco kasi bibili ako ng sabon ng aking dishwasher. Utusan ko na lang si Papa Dave. Kung sakali, sabihin ko sa kanya bili siya ng sabon para sa aking dishwasher. Kasi wala. Hugasan ko lang to. And lutuin na natin siya. 2 pounds to, mga kalalabs. Ayan, 2 pounds. Buto-buto yung gustong-gusto ko sa caramelized pork. And by the way, pag naluto na siya, 'di ba? 1.5 hours ko 'to lulutuin para tender na tender siya. Pwede niyo siyang kainin with vermicelli noodles, carrots, cucumber, lettuce or kamatis if ever na gusto niyo ng kamatis. And then yun, tapos gawa kayo ng ng dressing. Fish sauce lang siya or patis, lime, garlic, and then lagyan nyo lang siya ng konting asukal para matamis siya. Masarap. Or rice kung gusto nyo din. Depende kung ano yung gusto nyo na gawin. Kaya hugasan ko lang to. And prepare ko din yung aking mga ingredients. Start ko na siyang lutuin kasi matagal ko siyang lulutuin eh. Ay, buhay. Open ko lang to. Meron pa akong leftover na patis dito, pero ito gagamitin ko siguro siya sa dressing mamaya para sa depende ko anong kasi gusto kong kainin, kung rice ba or noodles. I think noodles na lang din. And yun din yung gusto nila Papa din, kaya I think noodles is good.
Hello, Ramona. I can't shake the simplest feeling beyond the ghost. We stand on the opposite shore. Hello, Ramona. I reach through mysterious ceilings, my only hope. I look for the things I don't know. For all in this, I stand alone. Show me where the ending goes. Honest, honestly don't. I should be the last to know. We're all in this, I stand alone. Show me where the ending goes. Honest, honestly don't. I should be the last to know. Hello, Ramona. I mistook you for a dream. The engine glows, and I guess you always seem to know. After 1.5 hours, mga kalalabs, ito na yung ating caramelized pork. Diba, looking good? Yummers to. Siya nga pala mga kalabs, kung wala kayong brown sugar, pwedeng white sugar. Hindi man mag-dark, okay lang. Kasi ito, ano siya, diba, brown. Yung white sugar, medyo light color lang siya. Pero, okay lang din siya. Masarap pa rin. And ito yung aking mga gamiting, side dish. Side dish talaga, no. Meron tayong vermicelli noodles, carrots, meron akong lettuce nasa ref. And then, ito yung ating fish sauce dressing. Masarap to mga kalalabs. Lime, water, sugar, garlic, and then chili. As you can see. O, diba? Ayan, hintayin ko lang yung dalawa na makauwi. Si Papa, binutusan ko siya sa Costco. Pinabili ko siya ng, ano ba yung pinabili ko sa kanya? Sabon ng ating dishwasher, and then milk, and then eggs. Ayun, pinabili ko siya. And then si Nicole, I think mamaya pa yun uuwi. Kasi kasama niya yung kanyang mga friends. Dito na si Papa Dave. Don't get mad because I got two different brands because I didn't know Pagpasok pa lang sa don't get one's mad. brown, one's white, just in case. Where did you buy this, love? Costco or? Superstore. Ah, okay. That's why I was wondering. And I got this Pinish, and Pinish is because it's the powder. Pinish powder. Is that the, for dishwasher? Akala ko kasi punta siya ng Costco. I thought you went to And it Costco. was cheap. Okay. How much? $8. Mm. Because the other one, the pods, were $24. Expensive in other store, but Costco is cheaper. Yeah. Yeah. But I thought you went to Costco kasi. Hindi pala Costco's sa crazy Costco. on the weekends. Ayaw niya kasi sa Costco. Ano ba itong pinagbibili nito? Is it more expensive? Beb, if it's like you just... Costco's crazy on the weekends. I mean, this one, what is this? Organic or... Instead na isa lang yung binili niya, dalawa talaga. Hindi na lang siya bumili ng isa. O, diba? Takot siya sa akin. Takot siya sa akin. Don't get mad. And I got milk. Don't get mad ka agad yung bungad mo sa pinto. Don't get mad talaga. Ayan, okay. Meron na tayong... Ang binibili ko kasi before is yung naka-cubes. Ano ba yung tawag doon? Pads ba yun? Pero sabi ko sa kanya, powder na lang kasi mas ano siya, mas okay siyang gamitin, and then on top of that, mas tipid. Kasi yung pads kasi, di ba yung, ano niya, meron siyang kasamang, parang meron siyang powder, and then meron siyang parang, anong parang liquid also. Hindi ko lang alam kung para saan yun. Pero, mas okay daw kasi to kaysa yun. Na ano ko lang, napanood ko lang. Kaya ang sabi ko, bilhin mo yung powder na lang. So, ayan. Okay, put away ko lang to. Hindi pa yan siguro gutom kasi nagpunta yan sa coffee shop eh. Nagkape siya. Pero tanungin ko kung gutom na siya. Tinignan ko yung kaagad yung expiration date kasi
Sabi niya, mura-mura nito yung pala. 2 days na lang. Ano na. Expired na. Wala kasing milk na ubusan. Ayan. Naglalambing na naman tong alaga ko. Gusto niya magpaano. Tinitignan niya ako. Oh, baba. Oh, sus. Magpaano daw siya. Scratch, scratch. Routine na namin to, mga kalalabs. Bago ako magpahinga, siya muna daw. Bawal daw ako umupo muna bago hindi siya nag-ano. Ay, sus. Uy, naninipa ka pa. Ikaw talaga. Tingnan niyo siya, oh. Up. Oh, tingnan niyo, titigil. Kakagigil ka talaga? Hi mga kalalabs! The next day vlog po tayo. Hindi na ako nakapag-update kagabi. Na-addict ako sa nakipaglaro ako kay Ubi first. Tapos nanood ako ng aking Korean drama. And then wala naman na ako masyadong ganap kagabi. Kasi nagluto ako. And then after that, hinintay ko si Papa Dave. Dinner. And then higa. And then that's it. Sabi ko, i-continue ko na lang yung vlog ko today. So, kanina naman, umaga, is na-busy ako kasi nilipat ko yung dumihan ni Ube at yung kainan niya dito sa may office area. Kasi napansin ko, yung amoy ng room ni Nicole is iba, kakaiba siya. So, pakiramdam ko or feel ko, yung dumihan ni Ube, yung amoy niya pumupunta papasok sa room niya. So, tinanggal ko yung yung dumihan niya doon. Dito ko siya nalipat. Kailan, pakita ko sa inyo. Ngayon, yung dumihan ni Ubi is here na lang. Ayan. 'Di ba yung table na yan is andi dito. Kasi dyan ako tatrabaho. Kaso nga lang, nilipat ko na lang dyan para mailagay ko yung dumihan ni Ubi dyan. Tapos yung box na yan, nilagay ko yung galing sa Timo na blanket para dyan siya magtambay. Kaso nga lang, ayaw niya din. Hindi niya rin hinigaan. Dito pa rin siya humiga. Sa may Dito siya, oh. Paborito niya talaga dito, oh. Ayan. Diyan siya. So, yan yung new spot ng kanyang dumihan and then yung kainan niya. I think it's better naman kung dyan. Kawawa naman si Nicole kung nakalagay yan sa malapit sa room niya. Kasi nga, hindi siya okay doon. Nangangamoy yung room niya. Nilinis ko nga kanina eh. Sabi ko, pag uwi niya, labhan niya yung labahan niya yung mga damit niya. Hindi ko nilabahan this time kasi last time ako naglaba. Kasi tuwing Saturday, Sunday, lagi siyang nasa labas. Nakakalimutan niya nang gawin yung responsibilidad niya, yung mga labahin niya. Kaya sabi ko this time, hindi ko siya lalaban. Ikaw maglaba, girl. Responsibilidad mo yan. 'Di ba? Matuto kang gawin yung mga dapat mong trabaho. Nakakapagod na rin. Charis! Ganun talaga. Nakakapagod na rin talaga. May bagong segment ang Showtime. It's Showtime, yung breadwinners. Maganda siya. Naiyak ako. Naiyak talaga ako kasi yung parang relate ka doon sa sitwasyon yung contestant doon. Yung ini-explain niya, sinasabi niya yung kung bakit siya naging breadwinners, ganyan-ganyan. Sobrang nakaka-relate siya. Tapos naiyak ako. Mas naiyak pa ako dun kaysa sa Hello Love Goodbye. Hello Love Goodbye. Hello Love Again. Kasi napanood ko na rin yung Hello Love Again. Mas tumulo yung luha ko dun sa Showtime na to. Sabi ko, ay grabe. Hindi talaga mapigilan yung luha mo talaga. Especially pag nakaka-relate ka dun sa kwento ng iba. Kasi tayo naman iba-iba ang kwento. Pero may pagka parang pag magkukwento tayo, nakaka-relate tayo kasi pakiramdam natin same tayo ng situation, same tayo ng mga pinagdadaanan, di ba? Kaya ayun, naiyak ako. Hanggang ngayon parang iniisip ko yung Ang mas naiyak ako doon is yung sinabi niya na yung nanawagan siya sa nanay niya na sabi niya, tignan niyo naman ako. Parang gano'n. Yung parang siya yung tumutulong pero hindi siya napapansin, yung hindi siya iniisip. Kasi, di ba nagtatrabaho siya? Tapos doon nakatira yung nanay niya, tapos yung mga 3 kapatid niya yata yun, yung mga bata pa. Tapos pag uwi daw siya, wala siyang pagkain. Kasi ang iniisip daw nung nanay niya is yung bang panganay nila na may pamilya na.
So siya, imbis na siya yung isipin na pagod sa trabaho, pag uwi, walang pagkain. Parang sakit nun, di ba? Kaya yun, nanawagan siya na sana pansinin siya ng nanay niya. And sana, appreciate din naman, no? Yung dapat isipin din natin yung mga nagsasakripisyo para sa atin. Hindi lang yung sa magulang. Kasi madalas tayo, di ba? Ako, breadwinner talaga ako eh. Talagang simulat sa pool, hindi na ako nag-college, high school, ganyan, trabaho. Tapos hanggang sa magkaanak ako. Hanggang ngayon actually, hanggang ngayon. Pero ngayon kasi iba na yung situation. So, nagbibigay ako pero hindi na ganun katulad dati na talagang tubig, gamot, pagkain, ganyan. Mga bills, ako yung nagbibigay. Pero ngayon, iba na kasi si Idinil nando doon. Naghahatian na, hindi katulad dati na alam mo yun, shoulder ko lahat. Pero ay nagpapasalamat ako kasi nakapagpahinga na rin ako sa ganyan. Pero minsan iniisip ko, ay kailangan ko pa rin tulungan si Idinil, hindi pwedeng 'di ba? Kasi meron din siya pangangailangan. Kaya nagpapasalamat din ako kay Idinil kasi kung hindi dahil sa kanya, wala mag-aalaga kay Papa. Kasi si Jessica, 'di ba? Pwede din kay Jessica pero may anak din si Jessica. Sila Lord, nakikitira din naman sila doon sa magulang nung asawa niya, wala pa silang sariling bahay. So si Idinil lang talaga yung ando doon para mag-alaga kay Papa. So, ayun, thank you naman Idinil. Kasi andyan ka na nag-aalaga kay Papa. Anyway, na-share ko lang sa inyo. And, by the way, may sasagutin lang po akong question. Kasi may nagtanong, di ba na-share ko sa inyo na alis kami ng Canada for a while. Hindi naman siya ganun katagal, months lang. Pero may nagtanong kung sa Pinas ba kami yung parang mag-stay forever. Yung doon na ba kami maninirahan? Forever na ba doon? Hindi po. This time kasi, sinabi ko sa vlog ko, na na-share ko sa inyo, na sabi ko, lilipat muna kami sa ibang lugar ng ilang buwan. So, try lang ito. So, parang try out lang. Kung kaya ba namin, kung okay ba itong lugar na to, kung sa Pinas, sa ibang lugar, mga ganyan, kung okay ba tumira ng matagal dito, anong gagawin namin dito pag dito na kami tumira, ano yung magiging lifestyle namin, mga ganun ba. Kaya, abangan nyo na lang. One day, sasabihin ko din sa inyo kung sa Pinas na ba kami forever, or doon na ba kami maninirahan, or sa ibang lugar, sa Asia. And may nag-comment din pala na, why not try daw sa Australia? Maganda Australia kasi nung nagpunta kami ni Papa Dib doon, nagustuhan ko din ang Australia. Pero, I think you need visa. 'Di ba? Pag magi-stay ka doon ng parang dito, 'di ba? Canadian citizen na kami kaya dito kami nakatira, 'di ba? Mayroong forever. Pwede kang tumira dito forever. Pero yung sa Australia yata kailangan mong mag-apply ng visa, 'di ba? So, I don't know. Maganda talaga sa Australia, pero parang similar. Hindi ko alam kung similar, no? Meron silang similarity, pero mas doon, parang mas tawag dito? Ano bang masasabi ko? Ano bang gusto kong mas quiet, parang ganun. Mas siya. Mas parang iba kasi dito eh. Hindi ko ma-explain properly, pero dahil nga hindi ako nakatira doon, tapos ang napuntahan ko lang is yung mga tourist spot sa sa Australia. Hindi ko alam kung sa ibang part. Dito naman, okay naman dito. Pero nga, meron na nga kasing nag-iiba dito sa Canada. Parang, unti-unting parang nag-iiba, nagiging mahirap na ganyan. Pero, as what I said, iba-iba tayo ng sitwasyon, no? May mga tao nagsasabi na kailangan na nilang tumira sa ibang lugar kasi dito nga sa Canada ay sobrang mahal na, hindi na carry bills ng yung parang hindi na carry bills ng buhay. Marami na ngang may mga Pilipino na citizen tas bumalik sa Pinas. Pero hindi naman nila sinasabi na forever na sila sa Pinas. One day babalik din kami siguro sa Canada. Pag humupa na ang Canada, parang gano'n. Kasi medyo, alam niyo na, everywhere naman kasi 'di ba, meron pagbabago. Kasi kung tatanungin niyo ako 50 years na ako dito, 16 years or something like that. Nung first year or second year ko dito, okay ang Canada. Madaling makahanap ng trabaho. Comment down below, no? Kasi ako, this time na experience na natin na ngayon is mahirap na makahanap ng trabaho. Parang ganun. Depende kung mapili ka. Pero I can feel na marami na rin nagsasabi na mahirap na rin makahanap ng trabaho dito. Kaya yung iba, umaalis. Pero marami din naman na nag-i-stay kasi
maganda naman din talaga dito sa Canada. Meron lang din talagang hindi maganda ngayon. Pero ganun talaga ang buhay, di ba? Like, magbabago at magbabago yung sa tagal ng panahon na nakatira ka dito. Or, alam mo yun, magbabago talaga. Especially nung nag-pandemic, di ba? Kaya, ayun. Anyway, yun lang yung sagot ko sa inyo. Hindi kami mag-stay ng Pinas ng matagal. Titira lang kami lang doon ng slight and then sa other country yung rest ng ng trials namin. Kasi gusto namin ma-feel kung okay ba. Sa Pinas, of course, Pinas is Pinas. Mas masaya sa Pinas. Mas okay siya sa Pinas. Mas okay kami sa Pinas kung ako yung tatanungin. Pero syempre hindi lang naman ako yung di ba, mag-isang magdedesisyon. Kailangan naming tatlo kami ngayon, si Papa Dave, ako, si Nicole. Ano yung magiging okay para sa aming tatlo? Ano yung mas feel namin na mas sasaya kami dito sa lugar na to, 'di ba? So tatlo kami magdedesisyon, hindi lang ako. Kung ako lang sabihin ko gusto ko sa Pinas na lang kasi 'di ba, andun yung pamilya mo, ganun. Pero kung nakatira ka naman sa Asia, kunyari Singapore, Thailand, Vietnam, or sang part ng Asia, malapit na lang, 'di ba? 2 hours, 3 hours, 4 hours, hindi na 14 hours, 'di ba? Yung flight. Kasi dito sa Canada, galing dito pag direct flight ka 14 hours, mga ganyan. Pero pag ang kati ng ilong ko. Pero pag sa Asia ka na 1 hour, 2 hours, pwede mong dalawin yung pamilya mo, 'di ba? So, ayun, yun yung sagot sa inyong katanungan. Ngayon naman, dahil wala naman akong ganap talaga, mag-e-end lang ako at saka mag-chika lang ako sa inyo. Kaya, end na natin yung vlog. Thank you all for watching ulit mga kalalabs. Sana po ay na-enjoy nyo yung ating vlog today and comment down below anong part ng vlog na to yung favorite nyo. Pakiramdam ko, alam ko yung sabihin nyo. Yung cooking vlog, Mami Faye. Kasi mahilig ako magluto, diba? So, alam ko yun yung sabihin nyo, yung luto ng Mami Faye. And then, of course, I think everything naman ng ginagawa kong vlog, nagugustuhan nyo kahit simple lang siya. And then, nai-enjoy nyo yung chika-chika ni Mami Faye. Diba? Sige na, i-like nyo na yung vlog. Yes na kayo. So, ayun na po. Thank you all for watching. Please don't forget to like, subscribe if you haven't yet. I-ring nyo po yung bell icon para ma-notify po kayo sa tuwing mag-upload tayo ng panibagong video. See you on our next vlog, mga kalalabs. God bless us all. Stay safe and always be kind. Bye-bye!